Good day, everyone. Welcome to TLE 7, Grade 7, Quarter 1, Information Communication Technology 7 with Ma'am Sakamoto. Our topic for today is the trend and issues in ICT. Are you familiar with artificial intelligence? Kapag sinabi natin na artificial intelligence, ito yung konsepto na yung mga machine, ginagawa nila yung mga task ng tao for day-to-day basis. And then we considered it as smart things. That's why meron tayong smart TV, smartphone, smart keyboard, or wireless mouse, yung mga ganyan na ginagamitan siya ng internet, kagaya na lamang ng mga nauusong smartwatch ngayon kung saan pupuwede mong tingnan doon yung oxygen level mo, yung location mo, makakatawag ka na gamit lang yung, watch na meron ka. And then monitor din niya kung, ano na ba yung heartbeat mo. So, yung artificial intelligence, ginagamit din siya pag-process ng ating mga natural language processing. So, ito yung halimbawa ng Google Translate. And then, kapag naman sa ating mga scheduling, pumapasok naman dyan yung ating virtual personal assistant, kagaya na lamang ni Alexa, ni Siri, uh, and then yung mga ginagamit natin sa Android na, for example, si Siri. Di ba nauuso ngayon sa mga iOS kung saan pinapaplay nila tong music na to, o kaya naman sa pag-generate ngayon ng mga graphic design, gumagamit tayo ngayon ng artificial intelligence para mas mapadali yung mga bagay-bagay. Aside from it, dito ngayon pumapasok yung example ng artificial intelligence kagaya na lamang sa application ng video games kagaya ng Far Cry. Then yung nabanggit ko kanina na si Siri, Alexa, and Cortana. Si Cortana, usually meron yan sa mga Windows. And then mga chatbots. Dati yung chatbots, generic lang yung mga sinasagot nila. Pag wala kang makausap, magta-type ka lang ng link sa computer, may chatbox ka na. But now, kahit na wala kang kaharap na laptop, basta meron kang cellphone na merong internet, kagaya na lamang ni ChatGPT, pwede mo siyang makausap or kaya naman ay mag-generate ka o kaya ay magtanong ka sa kanya. And then, kagaya na lamang din ng YouTube, Netflix, Loklok, yung mga kung saan tayo nanonood ng mga k-drama na isang enter mo lang, nandun na ngayon yung mga videos na gusto mong panoorin. And then with regards naman dun sa mga hasakyan, kagaya na lamang ng Tesla, kahit na walang nakasakay doon, basta nakakonect yan sa internet mo, doon sa cellphone mo, kayang-kaya kanyang puntahan nang walang nagmamaneho sa kanya. Kayang-kaya kanyang i-track kung nasaan ka. So, kapag naman sinabi natin na Internet of Things or IoT, ito yung mga physical devices, vehicles, and appliances kung saan naka-embed doon, nakakonect sa kanya yung mga sensors, software, and network connectivity na ginagamit para makipag-communicate ka. For example, hindi ka nalalabas ng bahay mo kung gusto mong magpa-order ng pagkain, andyan ngayon yung iba't ibang application. So, yung Internet of Things na to, ginagamit din siya sa mga smart cities. Kagaya na lamang ng pagkolekta ng basura o kaya sa waste management. Pag naman sa bahay natin, ito naman yung tinatawag natin na smart home. Kapag sinabing smart home, ito yung meron ka ng yung the fingerprint na doorknob. Kamukha doon sa mga Korean teleserye or K-dramas na napapanood natin. Yung mga smart bulb kung saan hindi lang siya ilaw, meron na rin siyang CCTV. And then for example ngayon yung mga nauuso na aircon na kahit wala ka sa bahay, basta connected ngayon doon yung cellphone mo, o pwede nyo na ngayong i-turn on yung aircon nyo sa bahay para pagdating mo, malamig na ngayon yung kwarto mo. And then healthcare, kung saan kaya niyang i-monitor yung iyong heart rate and blood pressure. With regards to transportation naman, kagaya na lamang ni Waze, ni Google Map, ayan. So, kaya niya ngayon i-track with the use of GPS din kung meron bang traffic dito, meron bang huli, saan na nakarating yung sasakyan mo. And then even with the manufacturing sa mga industries, meron ng mga industry kagaya na lamang ng gardenia na limit na lamang yung paghawak ng tao doon sa kanilang produkto. Kaya ang nangyayari, ino-operate na lang siya ng tao and then machine na yung nagpapak, machine na yung naghahalo.
And then, with regards to cars, kagaya kanina, sa engine nila, sa mga automotive cars nila, kagaya ng Tesla, Toyota, di ba sa mga kotse ngayon, makakapanood ka na rin. O kaya naman, masaset mo na yung, mariregulate mo na yung timer nang hindi mo siya ino-operate manually. Ginagamit naman lang siya ngayon ng internet. And then agriculture, so kagaya na lamang ng pag-monitor kung, what do you call this one? Kung yung weather ba, tama ba, o yung temperature dun sa greenhouse, dun sa pinaglagayan mo ng mga seedlings mo. Or kung kailan mo isa-set yung time para mag-open yung sprinkler mo para hindi ka na mag-dilig manually. O open mo na lang yung machine, tapos isa-set mo yung timer, automatically makakapag-delete na siya. And then home appliances, di ba ngayon nauuso yung kakatok ka lang doon sa ref. Lilitaw na ngayon kung meron bang laman, meron ka bang kailangan bilhin, o kaya kapag wala ka nang alam na lutuin, type mo na lang ngayon doon sa iyong refrigerator. And then, wearables at yung mga smartwatches natin or yung mga fitness and activity monitors natin. So, energy engagement, kagaya na lamang din ng mga nauuso ngayon na tag, Apple Tag, or yung mga kinokonekta na GPS para malocate kung nasan ba yung tao na owner na yon. So with that, meron tayong tinatawag na 5G. Kapag sinabing 5G, into yung connectivity speed, yung bandwidth. Kung gaano kabilis mo napaprocess ng device mo yung data, kung gaano kakabilis nag-transfer and then nag-receive ng information. At kapag naman sinabi natin na edge computing, so dito, nadidistribute from Internet of Things, itong nasa baba. Ayan yan. From monitors, kotse, machines, telecommunication, pinaprocess ngayon niya sa edge. Real-time processing, nagkakaroon ngayon yan ng data catching. Ino-organize na ngayon yan. And then, sa mga machines naman, nagka-connect sila. And then, pupunta yan sa cloud server na tinatawag to, o kaya naman sa data center. Yung cloud server, ito yung mga OneDrive, Google Drive, na meron tayong, basta meron ka lang account, magko-connect na ngayon dyan. Hindi mo na kinakailangan ngayon ng physical hard drive o kaya naman ng USB. Basta meron kang Gmail, meron kang Microsoft account, meron yang mga cloud servers kung saan may store mo ngayon doon yung iyong mga data. So, meron tayong tinatawag na blockchain. Sa blockchain naman, ito yung mga naka-decentralized. So, tong technology na to, lahat ng transaction and records mo across sa lahat ng computers na na-access mo ay recorded. Pero, hindi siya na-alter basta-basta. Kasi itong blockchain na to, ay meron siyang mga blockings na kung saan chop-chop yung transaction. Dumadaan to ng certain verification para na rin sa cybersecurity ng mga user. At kapag naman sinabi natin na spatial computing, ito yung gagamit ka lang ng VR. So, tong VR na to, gumagamit ka ng virtual reality. Meron ka sinusuot dyan na salamin or specialized glass kung saan para ka meron ka ng computer, nakikita mo na yung reality. Pero doon sa physical space na yon, wala naman dyan yung present na kotse. Kagaya na lamang ng example na to. Ang meron lang dyan in actual is yung gulong. And then yung pinaka-board nung kasakyan. So, kumbaga yung parang kotse-kotsihan. Pero with the use of virtual reality, so yung human ngayon, nagiging computer na siya. Kino-compute niya ngayon yung spaces kung gaano ba kalaki yung bubuo niyang kotse, ano ba yung magiging design, ano ba yung magiging components niya, ano ba yung magiging speed niya, and etc. etc. So, kapag naman sinabi natin na cybersecurity, ito ngayon yung nangangalaga sa seguridad natin from technology. So, with those things, dyan ngayon nag-emerge yung ating mga trends sa ating ICT sector. Kung saan, kagaya na nabanggit kanina, meron tayong tinatawag na super apps. From social network, calling, online banking, chatting, shopping and food delivery, even payment, at kahit nga yung pagparama ng taxi. So, yan ay under ng super apps. So, usually, nag-originate sa China kung saan meron silang multiple services like messaging and bank transfer in one platform.
So sa ibang bansa, hindi na sila nagdadala ng wallet. Basta meron silang cellphone, itatap na lang nila ngayon, i-scan yung QR code parang sa GCash, tapos mag-go through na siya. Internet lang ang kailangan mo and then smart device. Hindi mo na kinakailangan ng physical na pera. So, ang halimbawa nito ay yung mga Agoda kapag gusto mo mag-book. Halimbawa, pupunta ka ng Cebu, Singapore, and then Grab naman. So, yung Grab, hindi lang siya yung sa Grab Food. Meron na rin siya yung sa Grab Taxi. Kung saan makakapag, halimbawa, mag-book ka lang dito, nandun ka sa Metro Manila, gusto mong pumunta ng Laguna, mag-book ka lang. And then, yung pinaka-familiar sa atin is yung Shopee, kung saan hindi man na kinakailangan lumabas, o order ka lang doon, mag-checkout ka lang, add to cart, then check out, and then a few days later, marireceive mo na ngayon yung item. So usually, ang Shopee ngayon, mas pinapatronize ng tao kaysa magpunta sa physical store because it save us time and also with money kasi nga meron silang voucher. And also, hindi rin nagkapahuli yung ating mga fast food chains o yung ating mga restaurants, kagaya na lamang ng McDo and then Jollibee, kung saan meron silang promo. Halimbawa, nasa office ka, hindi ka makalabas, or nung pandemic, so sobrang nag-boom to. Dahil ang mga tao ay bawal lumabas, then ay yung iba nananawa na sa mga home-cooked meals, nag-order sila ngayon ng McDo and Jollibee dahil yung mga food sectors lang yung allowed, yung mga allowed na sa lumabas. Unlike ng mga individual, especially yung mga teenagers, since minor sila, bawal sila lumabas. And with that, through BDO din, meron na rin tayong mga online banking. So, hindi lang BDO, marami pang ibang bangko yung gumagamit ng online banking. And for to connect with your loved ones, ayan, ginagamit din natin si Facebook. Kung saan nandiyan yung Messenger, dyan tayo nagpo-post ng mga pictures natin. And for our leisure time, andyan naman yung mga Mobile Legends and other game applications na nakakapagpa-entertain sa atin. And then, for example na lang din, yung Google Map na sinundan ng Waze and other tracking applications. And then, also din yung Canva kung saan napakadami niyang kinuha or pinagaan. For example, kung hindi ka magaling gumamit ng Adobe, pwede kang gamit ng Canva. Kung hindi ka magaling sa pag-layout ng PowerPoint presentation mo, pwede ka ngayon gumamit ng Canva. Sa advertising, Canva na rin ang ginagamit. So, kaya siya tinawag na super apps in the ICT super trend kasi nag-trending siya. So, ginamit siya ng mahusay or napakagamitin niya, napakadami niyang users. So, kapag naman sinabi natin na explosion of the metaverse in the business world, so tong metaverse na to, di ba meron tayong universe? So, yung metaverse naman, ito na yung meron na siyang involvement na technology, hindi na siya mawawala. Sobrang high-tech na. Sa ayaw mo't sa hindi, since we are in 21st century, kung saan halos lahat high-tech na. Yung pusa mo, kung gusto mo pakainin, wala ka sa bahay, magka-timer ka lang ng feeder, kakain na siya. Something like that. So, dito, the metaverse is exploding in the business world, creating virtual spaces that blur physical barriers. It has the potential to transform how people live, work, and shop. So, imagine before, para lang ma-entertain mo yung sarili mo, kinakailangan mo lumabas ng bahay, kinakailangan mo puntahan yung mga mahal mo sa buhay just to communicate with them. But through metaverse, hindi na. Tatawagan mo na lang sila. Halimbawa, meron kang ka-meeting, nasa Singapore siya, ikaw nasa Pilipinas ka. It's either gumamit ka ng Messenger, gumamit ka ng Zoom, gumamit ka ng mga video applications na pwede kayong mag-connect dalawa. Hindi mo na kinakailangan lumayo pa. And then, hindi mo na rin kinakailangan pumunta ng mall para lang mag-purchase ng mga bagay na gusto mo. Hindi mo na kinakailangan magpunta ng Divisoria para lang makabili ka ng ganito, ganyan kasi in one tap lang with your smart device, andun na siya. Even the application process, kapag gusto mo na magtrabaho, meron na silang virtual interview na ginagawa. So, lahat ngayon ay high-tech na. It is to save time. And then, travel-wise na din. So, di ba, dati kinakailangan pa magkatrabaho ka, dapat nasa opisina ka, nandun ka sa lugar na pinakatrabuhan mo. Ngayon, meron na tayong tinatawag na work from home setup. Kung saan nasa bahay ka na nagkatrabaho with your computer, nakakonect ka na ngayon dun sa company mo. You were doing
your job na din. And then, hindi ka na rin kinakailangan i-monitor or magpadala ng tao doon para lang bantayan ka kung nakatrabaho ka talaga kasi meron silang certain software na ginagamit para bantayan kung talaga bang ginagawa mo yung trabaho mo. Meron pa rin nakatutok sa'yo without the uh, presence ng tao na yon. Virtual na lang, nababantayan ka na niya. Or kagaya na lamang din halimbawa through your CCTV. Basta ang CCTV mo, connected sa internet, kahit nasa ang bansa ikaw, pwede mong i-monitor yung bahay nyo as long as meron kang kuryente, internet, and access dun sa account ng CCTV mo. So, ayan ngayon sa metaverse natin. So, for occupation, entertainment, games, money, education, finance, blockchain, and businesses, even the Bitcoin. So, kapag naman sinabi natin na digital twins, so ito yung nag-create ka ng duplicate of spaces and elements and systems para ma-manage mo yung error, save cost, and produce more accurate products. So, halimbawa na lamang tong machine na to. So, gumagamit ka ngayon dyan ng parang duplicate nila. So, halimbawa, sa isang kwarto, gusto mong i-design ngayon yung kwarto mo. So, pwede ka mag-download ng isang application kung saan through your cellphone, wala kang metro, pwede mo sakatin yan. Through your cellphone, gagamit ka lang halimbawa ng home design. Tapos, i-connect mo lang yan sa bahay mo, pipicturan mo lang yan, i-scan mo lang yan, tapos makikita mo na kung gusto mo lagyan or ibahin yung design ng bahay mo, ano mo lang din siya, mag-generate ka rin through AI kung babagay ba siya, kung mag-fit ba siya, kung bang itong certain length or laki ng lamesa na to, mag-fit ba yan doon sa kwarto mo. So, it can help it with the help of digital twins and through AI pa din. And then, even yung sa ating pag-check ng health natin, pag-monitor ng health natin, even dun sa discussion din ng mga doctors natin in the medical world. So, it can help the revolution of the medicine with the medtech. So, itong medical technology na to or medtech, so nagko-combine ngayon yung Internet of Things and then yung ating digital technology para makapag-create ng virtual care or RPA and AI na tinatakal at pinag-uusapan yung ating modern healthcare. Di ba nga may COVID, kasagsagan ng COVID, bawal lumabas, ang hirap magpa-check up. Ngayon, nauso ngayon yung mga virtual doctors kung saan yung doctor mo, tatawagan mo lang, mag-video call kayo, and then present mo sa kanya yung consultation mo, ita-diagnose ka niya kung talagang hindi mo makaya magpunta doon sa ospital. So dito, ayan, meron silang mga application, 24/7 makakapag-access ka. And then kapag kinakailangan na talagang daling ka sa ospital, pupuntahan ka ngayon ng ambulansya. So ngayon, gumagamit tayo din ng artificial intelligence through our cybersecurity. So dito sa cybersecurity na to, so dito naman sa ating cybersecurity, ito yung mga gumagamit sila ng mga password, yung mga kinakailangan mo pang i-drag and drop, then kinakailangan mo pang mag-create, yung mga meron pang facial recognition, even your fingerprint, yan. So, itong primary goal nito is to increase the data security on smart networks para na rin sa pangangalaga sa mga businesses, kagaya ng mga malalaking bangko, para hindi sila ma-jeopardize, hindi sila ma-hack. So, they prioritize and optimizing smart devices through security capabilities. So, kagaya na lamang doon sa ating our artificial intelligence sa ating cybersecurity. Through Internet of Things, gumagamit din sila ng mga audio. So, para lang ma-check nila, chop, kung ikaw ba talaga yon. Multiple end-to-end encryption, yan din. Di ba nung nakaraan, nag-trend, na akala natin yung messenger natin nabubura, yung mga chat natin doon. Pero ang nangyayari pala, nag-encrypted siya. For example, meron kang isang cellphone. Doon ka ngayon nag-open ngayon ng messenger mo. And then, bumili ka ngayon ng isa pang cellphone. I-access mo ngayon doon yung messenger mo, tapos hindi siya mag-login. Kinakailangan mo pa siya lagyan ng PIN. So ngayon, pag inalaw mo yon, yung mga messages na dumating sa kabila mong cellphone, mag-upload yun doon sa isang devices. Kung saan, magkakaroon na kayo ng access. Pero iyon, pag hindi mo inalaw, hindi mo siya makikita kahit na i-login mo ngayon doon yung account na yon. So, it is also to prevent yung hacking.
So, meron siyang good side and then downside. Kasi meron siyang encryption. Kapag hindi kayo magkamukha ng code dun sa encryption na yon, there was still a possibility na hindi fully protected yung iyong device from hackers. And then we also have here the thing called blockchain. So it is the one of the most secure ICT threads. So kagaya na nabanggit ko sa inyo kanina, so this guarantees the integrity of data na na-maintain siya with the single control of information. Kahit na marami pang party or different servers yung nag-access niyan. So this enable automation of the transaction and communication. So dito, yung data natin, highly secure siya and encrypted. Kagaya na nga lang ng nabanggit, ng ginagawa ngayon ni Messenger. Kasi di ba nga, kapag way back before, bago pa yung encryption kay Messenger, kapag ikaw, meron ka, alam mo yung password niya, alam mo yung email address niya, nag-success ka sa login, pwede mo na ngayon ma-retrieve lahat ngayon ng information niya. Pero ngayon, hindi siya ganun kadali. Kinakailangan pa ng cellphone number mo, kinakailangan pa ng PIN mo, one-time PIN mo, kinakailangan mo pa ng mga mag-undergo ng mga security verification, yung mga ginagawa na nakapap sa screen nyo na to secure that you are the person, blah, blah, blah. Mag-drag ka ng picture from puzzle, ganyan, shoot mo siya doon. Pag hindi mo nagawa, hindi mo siya ma-access. So, ganun siya. So, it is to provide security para dun sa ating digital identity. Kasi di ba nowadays meron na magkakamukha, minsan ang AI nagkakamali, akala nila magkamukha yung apple sa yung orange. So ngayon si AI mas pinatalino nila. So ito ngayon yung process ng blockchain. Gaya na lamang dito, na number 1, di ba nag-request ka ngayon ng transaction kagaya na lamang kay GCash. So yung transaction mo na yon, bago mo siya ma-enter, kinakailangan na type mo muna to. So meron siyang peer-to-peer network system na merong computer doon sa server nila, and then ipa-process yun doon sa network. Ngayon, kapag na-validate nila yun, di ba, si GCash ngayon, bago ka makapag-send, kinakailangan na pa siyang i-confirm. O kaya kapag ikaw ay nag-online banking, meron pang certain confirmation para lamang mag-go through siya. Then kapag iyon, na-finish mo na siya, saka pa lamang magiging finish ngayon yung transaction mo. Kaya di ba, merong naglalagay na do not exceed. Nag-browsing pa siya, nagre-rendering pa siya, nagre-rendering pa yung information niya. Kapag yun nag-go through na, saka pa lamang siya mag-close, and then saka pa lang siya makakapag-generate ng receipt na successful yung inyong naging transaction. So, ngayon meron tayong iba't ibang issue sa technology. So, dito, di ba nga, since lahat ngayon sa internet accessible na in just one snap, andun na lahat. Pwede kang ma-hack. Magkamali ka lang ng isang click. Halimbawa, sa cellphone mo, may nag-text, nanalo ka ng ganito, ganyan, isend mo ang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon naman, mag-send sa'yo ng link. Kapag yung link na yun na-click mo, lahat ngayon ng information mo, ma-access nila. So, kung nanonood kayo ng mga sci-fi movies or kaya ng mga police stories, something like that sa ibang bansa, meron silang ginagamit doon na isang application lang o kaya software install doon sa device mo tapos ma-hack ka nila, matatrack ka na nila. So ngayon, to prevent that, tinatighten nila ngayon yung security kasi yun ay halimbawa ng cybersecurity threats. Yung hacking, malware, phishing. Phishing kasi yun yung na-access yung information mo without your knowledge. Halimbawa, doon sa bangko, nakuha lang ngayon yung data, tatawagan ka lang ngayon isa-isa. Atakin ka na ngayon yan. And then yung mga significant concern kagaya ng sa individual, sa mga businesses, and sa governments. So ngayon, napaka-critical na infrastructure ng cybersecurity na yon. Kaya ngayon, since napaka-selan niya, top priority ngayon nila yan, napangalagaan ngayon yung mga cybersecurity na yan. Kumbaga, sinisafeguard nilang mabuti kasi in just one snap, napakadaling kumuha ng information. So, we have here data privacy and regulation. So, if you are familiar with the issue of Huawei and ni Google, di ba nga natanggalan ng Google Play Store si Huawei dahil sa threat ng cybersecurity. Kasi, yung mga programmers nila, computer engineers nila, software developers nila, nakita nila na mayroong breach doon sa data privacy ng user. Halimbawa, dati ang cellphone mo, meron kang Huawei Nova 5i, certain device na yon.
So, if you're using Huawei way back those times na 2017 beyond, so nakakita doon yung mga developers na, ay, hinahack pala, may glitch ngayon doon, merong problema doon sa data privacy natin, nakukuha nila, naririnig nila yung pinag-uusapan natin, etc. etc. That's why, nagkaroon sa ng issue and then binan nila ngayon si Huawei. Kasi, sa data privacy, yung mga collection ng ating mga data and personal information to that company ay nandoon. So, once na ikaw ay gumamit ka ng cellphone, di ba, meron dyan yung mga terms and condition na hindi naman natin binabasa, check na lang tayo ng check. Baka mamaya, ikukulong ka na pala, check ka pa rin ng check. Hindi mo kasi alam binabasa yung mga ginagamit mo. So, ngayon, isa rin sa mga nagiging issue ngayon sa ating ICT sector is the use of artificial intelligence and AI automation. Kagaya na lamang yung sa mga estudyante. So, since merong halimbawa si Nena, si student A, si Nena, nagpa-assignment ngayon si English teacher nila nagkapagawa ng essay or book review kay ganito, ganyan, sa ganitong libro. Halimbawa, The Book of Little Prince, nagawa niya na ngayon ng book review. Ngayon, si Nena, may alam sa ICT. Gumamit siya ngayon ng ChatGPT o kaya ng mga ibang application kung saan nakakapag-generate ng essays, ng book review. So ngayon, nagkakaroon ngayon doon ng AI dependency kung saan nagkakaroon na ng unethical implication doon na hindi naman siya yung gumawa, nakagawa siya ng output, nag-type na siya, tapos nag-generate na lahat. Akala niya, hindi yun malalaman ng kanyang teacher, na hindi marunong mag-check yung kanyang teacher. Na kaya yung alamin ng mga teachers ninyo kung kayo ba, yung output na ginawa nyo ay galing sa AI. Kung talaga bang inyo yan o nag-generate lang kayo sa computer. Even ngayon, di ba nga, balik tayo sa data privacy, doon sa data security natin. Yung mga computers doon, yung mga hacker, pinaprogram nila yung artificial intelligence para kusang mag-sign in doon sa certain application ng isang individual. Kaya ngayon, hinihigpitan nila. So, ayun yun. And then, kapag ikaw ngayon ay meron kang slow internet connection, pabagal ngayon ang buhay mo, especially kung ikaw ay mga Gen Z na napaka-internet dependent. So, kayo ngayon, tong generation na to, hindi mabubuhay ng walang computer, walang cellphone, walang laptop, walang internet. Even yung baby na wala pang 1-year-old, kapag yan umiiyak, usually ang ginagawa ng iba, aabotan ng cellphone para tumahan, bibigyan ng cellphone para lang kumain. And then kapag ngayon mabagal yung internet, ayaw mag-play ng Cocomelon, magwawala ngayon si baby. Kaya naman, limbawa, naglalaro kayo ng Mobile Legends, tapos malapit na kayong manalo, biglang naubusan ngayon ng data yung kalaro mo. Lahat na ng cursing, yan, murahan na yan, etc. So, nakakapagpa-trigger din siya ng mga hindi magandang salita doon sa isang tao na yung kasi nga hook na hook siya dahil lang din sa slow internet connection. So, lahat babagsak kapag hindi stable yung internet connection. Kagaya na lamang, halimbawa, nakatrabaho ka sa bahay, naka-work from home ka, biglang bumaha, nawalan ng kuryente, yung employer mo nasa Amerika. Kinakailangan na pa ngayon gawa ng report. And then, even yung mga laptops na gamit, yung mga devices na ginagamit natin, kapag outdated, or halimbawa, sa isang cellphone, naka-hotspot ka, 10 kayong devices, napakabagal ng internet connection kasi naghahati-hati kayo doon. And then, we also have here viruses. So, kagaya na lamang ng Trojans, worms, ransomware, na nagko-corrupt ng data and then nangunguha ng ating information. If you are familiar with the I Love You virus na generate ng isang Pilipino para lamang makakonect siya ng internet doon sa kapitbahay nila, and then nasend niya ngayon yan doon sa, naging problema yan ng buong mundo. So, nakulong siya ngayon doon dahil nagpakalat siya ng virus na naging global threat. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Bulacan, etc. Globally. Apektado globally. And then we also have here other potential issues. So there was a typographical error here. Kagaya na lamang ng ating tinatawag na e-waste and environmental impact of hardware devices. So what do you think or where do you think na napupunta yung mga pinaglumaan yung cellphone pag tinapon ninyo? Yung mga TVs ninyo dati, lahat ng mga smart devices ninyo, saan kaya napupunta?
So, ayan. So, yun yung mga tinatawag na e-waste. And then, since napaka-rapid ng progress ng ICT, yung mga IT personnel natin ngayon, kinakapos sila ng skills, nagkakaroon ngayon ng gap. Kasi pa pwede yung inaral mo ng January, hindi na siya applicable ngayong September. Dahil nga sa ang bilis ng progress sa technology. So, kinakailangan lagi kang nag-update, lagi kang nag-aaral, dahil pag hindi ka nag-aral, mapag-iiwanan ka. Aside from it, digital divided and access inequalities. So, yung iba naman kasi nila naman silang access sa internet eh. Hindi naman nila kaya, wala naman silang capability. Kagaya ng mga lola natin, hindi sila gaanong marunong mag-computer, mag-cellphone, yan. Wala naman kasi nung araw yan. And then ethical issues around AI, autonomous system, regulation, and governance of emerging technologies. So, ayan yung mga issues na natalakay natin. So now, do you have any more questions? Okay. So dito, I have a question. What is the significant impact of these ICT sectors in the career and business opportunities that they may undertake in the future? Ano kaya yung naiisip yung pwedeng maging epekto nito? Yung mga threats and issues na yan. Ano kaya yung magiging problem nito sa future natin? And then, why does the issue always arise whenever there is a trend? Bakit kapag merong nauuso, lagi meron din lumilitaw na problema? And then, in your opinion, 5 years from now, ano kaya yung mga magiging possible trends natin? And how do ICT trends change as time goes by? So, this question, in your TLE Big Notebook, pakisagutan nyo to. Ang title ng activity natin ay Trends and Issues in ICT. So, that will be all for today. If you have more questions, clarifications, kindly leave a comment. So, goodbye!